Kung, kung magkakaroon human, if ever ng debate, may mag-organize ng mga grupo, ay handa po tayong lumaban at sumagot. Sabi ko nga po, kailangan magkaroon ng debate, kailangan magkaroon ng talakayan para malaman ng tao ano ba talaga yung plano ng bawat isa. Sobrang importante yan. Makilala ng mga botante ang bawat kandidato at kanilang mga plano. At bukod dun sa salita, maramdaman nila kami. Kasi, alam mo, maraming magagaling magsalita, matatamis ang dila, sasabihin kung ano lang yung gusto ninyong marinig. Pero, nung nabigyan sila ng pagkakataon, hindi naman nagawa. Kaya napaka-importanting marinig at magkaroon ng debate para malaman ng mga tao sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo, ng tapat, at naayon sa kanyang puso at may magandang plano sa mga Manileño. Kaya sana po, magkaroon na po ng debate. At gusto ko lang sabihin na hindi po ako aatras dyan. Anytime, anywhere, haharapin ko po si Isko sa isang debate. Ano po yung gusto niyong sabihin sa kanya sa harap niya? Kung magkakaroon po sana tayo ng pagkakataon, sana po wag ho kayong umatras sa isang matalinong pagdedebate. Hindi ho ito personalan. Ito po'y para ho sa kinabukasan ng mga Manileño. Anong plano mo? Anong kaya mong gawin? Anong kaibahan mo ngayon doon sa dati? At masagot na po lahat ng mga issues sa Maynila. Ang request ko lang po sa kanya, sana huwag kang umurong sa isang debate at harapin natin yung mga Manileño, hindi po personalan, pero para malaman ng mga Manileño sino po yung karapat-dapat at may kakayanan talaga magdala ng pag-asa at pagbabago sa Maynila. Thank you, Janice. At ito last question from Moily Alino na siguradong buboto daw kay Sam. Okay, Moily. Yes. Hello. Isa na lang. Mayor, ang question ko ay nasa harap ka na rin naman ng pandesal. Yes. Tinapay. Kamakailan naglabas si Isko Moreno ng video. Sinasabi nito na walang laman daw ang utak ng mga kalaban niya. Samantalang buti pa ang pandesal may laman. Yun ang first question. Grabe naman yun. Mayor Isko, huwag naman po sanang ganun. Ako po yan, nagsikap sa aking pag-aaral. Ewan ko sa ating lahat, ako yata yung naging valedictorian at naging UP graduate. Battle of the Brains winner po ako ng ilang beses. Civil engineer. 20 years na po ako nagnegosyo. Hindi naman po sa pagmamayabang at pagtataas ng bangko. Sabi ko nga, sana magkaroon ng debate para malaman natin sino talaga yung walang laman ng pandesal. Okay, next question ko, Mayor, ay pagdating, kumbaga sa sugal, pagdating sa sa tamis ng dila, liyamado si Isko. Tama ba yun, liyamado? Ayan. Liyamado dahil nagagawa ng paikot-ikutin, pabutihin, pagandahin ng isang bagay sa pamamagitan ng kanyang pagsasalita. Pero pagdating naman sa gawa, dihado talaga kayo. Tama ba yun, yung panalo kayo? Dahil marami na kayo nagawa. Question. Dahil matamis ang dila ni Isko Moreno, sinasabi ngayon na mga taga Maynila, si Isko daw ay Isko Mikero, na kung saan lahat ng sinasabi, lahat ng mga pinagkakalat ay may kasinungalingan at matamis na dila lang. Reaction ko. Alam niyo po, ganyan lagi sinasabi sa akin ng mga Manileño, sinisiraan ako, sobrang tamis ng dila. Sinasabi, puro lang daw ako delata, puro spam. Sinasabi niya, pabida, puro lang yung delata, puro lang yung bigas. Superman yan. Puro lang yung kabuhayan. Yan lang alam niyang ibigay kabuhayan. Sabi ko, anong masama sa kabuhayan? Ano namang masama kung nagbigay ako ng masasarap na bigas at lidis at mga spam?
At least galing sa sarili kong bulsa. Dugot pawis ko yan. Ganun ho katatamis ang tila nila eh. Kaya nilang baliktarin kahit magagandang bagay. Ganun katatamis ang tila nila. Kahit maganda ang ginagawa mo, kaya nilang baliktarin. Papaliktarin mo yung pamimigay ng tulong, pagbibigay ng bigas, ng delata at kabuhayan. Kaya mong i-twist na pangit. Tapos, yung hindi magandang ginawa mo, kaya mong i-twist na maganda. Alam niyo kung paano? Ganito po yan. Kaya daw siya nangutang, kaya daw siya nabenta. Ganito ang storya. Marinig niyo, dadaanin kayo sa drama. Kung kayo'y mga magulang at wala kayong pangkain sa inyong mga anak, anong gagawin ninyo? Tapos yung mga lolo naman, oo nga no. Appeal to emotions ang tawag doon. Pag hindi mo masagot ang isang bagay, factual, hindi mo masabi yung datos, you will appeal to emotions. Eh mga Manileño, mga nanay, tatay, mga lolo't lola, kaya namang madala sa acting. Nay, tay, pag wala kayong mapakain sa inyo mga anak, anong gagawin ninyo, nay? Eh di ba mangungutang ka rin? At least hindi kayo nagutom ng pandemya. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo ginutom ang Maynila. Buong bansa nagbigay ng ayuda, hindi lang naman Maynila. Bakit mo pinagyayabang ang isang bagay na ginawa ng lahat ng tao, ng lahat ng LGU? Lahat ng LGU nagbigay ng ayuda. Baka nga kayo sa mga komunidad ninyo, nagbigay din kayo. Ako noong 2020, kaya masama loob ko, nag-donate ako ng rice sa Maynila. Actually, buong bansa eh. Pero ang pinalalabas ko niya, nasan daw ako ng pandemya. Buti na lang may mga resibo ko. Walang katapusang thank you front row ang sinabi niya. Pagtapos nun, meron pa kami binuksan mga eskwela. Siya pa yung nag-ribbon cut. Ang sabi pa niya, thank you ulit front row. Gumit na kayo sa daan para pag umulan, dumami pa kayo. Ngayon, nagkatotoo yung sinabi niya. Dumami na ho ang ating mga supporters. At yun, ang sabi kong magpapanalo sa atin sa Maynila. May last question na lang ako, Diyo. Last na lang. Kasi concern dito ng Maynila. Kasi ang Maynila ay sentro ng Luneta. Ang Luneta ngayon, pinagdamot sa masa. May oras ng pagpunta, may oras ng pagpasok. Hindi tulad ng dati, open na. Mayor Sam, kung kayo ay uupo sa pagka-mayor, sa Biwang Taga Maynila, makakaasa na muli namin mapupuntahan ng 24 hours ang Opo! Alam nyo, part 2 ng turismo natin ng Luneta, kailangan bukas yan 24 hours. At ang pinaka-importante, dapat safe. Kasi ang Manila na, one of the riskiest city in the world, gagawin natin safe and talagang mapupunta accessible yan 24 hours para mag-enjoy yung mga kababayan natin. Hindi lang sa Maynila, pati ibang lugar. Minsan kasi mainit eh. Ayaw mo ng tanghali, ayaw mo ng hapon. Alam nyo naman, mainit sa Maynila, lalo na ngayon summer. Yung iba gusto gabi, yung iba gusto madaling araw. Parang ako lang yan kami, pag bumibisita kami ng ibang bansa o kayo, minsan gusto nyo gabi binibisita, iba rin yung datingan pag gabi, madaling araw eh. Diba, mas malamig, mas presko, mas intimate. So, bukas po yung Luneta, 24 hours. Thank you, Mayor